Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na ito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Nang gaana. But I'm talking book 2. Pag hindi ka matutulog, 67.5 hours mo siyang matatapos yung 4,050 pages with the minimum 300 words per page. So 2.8. Pwede niya talaga matapos, pero maniniwala ka ba na hindi na matutulog si Bangag? At basa na siya ng basa. Diba? Paano na lang? Diba? That was Christmas season. Marami siyang party, marami siyang sininghutan. Paano ka maniniwala, mga palangga? And there's another example. Okay, ayon sa ating pagsasaliksik, di ba? Ang General Appropriation Act pala, mga palangga, ay naglalaman, okay, ang bawat page niya ay naglalaman ng 400 to 500 words per page. Kanina yung binigay kong example sa inyo, ay yung libro. Ang GAA kasi ang dami mga kung ano-ano pa, di ba? Anyway, ipagpalagay natin mga hitad, mga palangga, kung mayroong 4,057 pages, ang GAA na ipinagmalaki ng adik niyong presidenteng sinungaling, magnanakaw, kidnapper, smuggler, lahat demonyo, mafia, kartel, mga palangga. Okay, minimum 4,057 pages times 400 words. Okay, so yung kabuuang 4,057 pages, meaning may nilalamang 1,622,800 words. Pero kung 500, mamaya siguro after natin mag-vlog kayo, tulungan niyo ako, bilangin natin kung ilang words. Andiyan naman yung sa website nila. Anyway, let's say, for example, yung 4,057 pages na GAA times 500 words is equals to 2,028,500 words. Ngayon, compute natin. Kapag fast reader ka, katulad di Bangag, fast reader, gusto nyo nagbabasa, robot na. Gumagano ng puta. Sino nga na talaga hayop na buwaka ng Genemes? Okay. Fast reader, kunyari si Bangag. Saan na paningot natin dito? Paningot ba tayo? Wala dito ah. Okay. Here we go. Kung fast reader siya, minimum 5,409 minutes niya matatapos ang which is equivalent to 90 hours. Fast reader na to ah. Okay, let's compute. 90 hours. Tangay na ka ha. Ginagawa mong tanga Pilipino. Ha? Bangag ka. 90 hours divided by 24. So 3.75 hours niya, 3.75 days niya matatapos. Okay?
3.75 or 90 hours, yung 4,057 pages na ito, mga pala, fast reader na siya, fast reader na si Bangag, 90 hours. So, sinabi nila, kaya ko binigay sa inyo yung timeline kanina, noong December 26, mga palangga. Okay? Noong December 26, sinabi ni Bersamin na pag-aaralan nila. Okay, nawala ang alindog ko. Na pag-aaralan, sabi ni Julian's World, Guinness yan, na pag-aaralan ni Bangag at babasahin ang GANN. 26, 27, 28, 29, 30 pinirmahan niya. So, ibig sabihin, kung binasa ng buwaka ng inang adik ninyong presidente, simula nung December 26, pinirmahan ng 30, hindi na natulog. Wala na siyang tulugan. Ngayon, tignan nyo yung timeline. Hindi ko na-check kung ano ginawa niya. May post naman niya si Zila dyan sa Presidential Communications. 26, 27, 28, 29, nag-party ba siya? Sumingot ba siya? Tignan nyo sa page. Pero this is impossible. But we're talking about kung kaya niya magbasa ng 300 word per minute. Paano makakabasa ng 300 word per minute yan eh? Pag nagsalita nga, gumaganon. Gago. Next. Kung hindi naman siya, o average reader lang siya, ito mas malupit. Definitely, hindi nga siya average reader eh. Below average. Dahil mas maraming nguya, maraming yiwi. So, if average reader lang si Bangag, maximum 10,142 minutes or equivalent to 169 hours. Let's compute that, mga palangga. Let's compute. 169 hours. Hindi to, wala siyang tulugan. Okay? Walang tulugan ang sinungaling na adik. Hinayupak, hindi pa pumantay ang pamong jutang ginemis ka. Okay. So kung average reader lang siya, 7 days niya matatapos. How come? Na binasa ng Julul, simula ng 26, 27, 28, 29, 30 na 4 days, where in fact, kinumpute natin na kung yun lang ang kayang basahin ni Bangag, 7 days to non-stop. Non-stop ito. Hindi siya matutunan. 4 days nga lang eh. Di ba? 4 days lang from 26 to 30. So, ibig sabihin, sinungaling talaga tong gagod to. Kaya nakakagalit tong magnanakaw na to, kidnapper, snatcher, lahat ng mafia pulboroni. Okay. Nung kinumpute natin, mga palangga, kung sakasakali na si Marcos Jr. ay hindi naman nagbasa ng 7 days straight o 4 days straight. Dahil natulog, kunyari, wala siya ginawa, basa-basa. Kung si Marcos Jr. ay nagbasa ng 8 hours per day, okay? Kung siya ay fast reader, pwede niyang matapos yung GAA na to minimum to 12 days, maximum to 15 days. You do the math later. Okay? Ibig sabihin, yung sitinuran ng Bangag yung presidente, ngayon lang dyan sa Pilipinas, na from December 26 to December 30, nung araw na sinainan niya, ay isang malaking budol. Budol. Di ba? Sino ang book reader? Sino mga readers dito? Anyway, maximum nga is 15 days. And if you are an average reader, pwede mo siyang matapos in 17 days, maximum 22 days. Okay? So, ibig sabihin, mga palangga, ang sinasabi ko dito, na pwede siyang pwede niyang matapos ng 7 days kung hindi na siya matutulog. Pero wala pa rin. 4 days na lang, sabi niya, binasa na yung 4,057 pages. Eh yung titignan mo, nung binanggit nila sa kanilang press con, from December 26, di ba? Tapos, babasahin pa ni Bangag, December 26, ganyan-ganyan. Pagdating ng December 30, permado pa. Walang henyo.
walang abogado, lalo yung mga abogado, mga nagbabasa. Attorney Vic Rodriguez, I believe, Attorney Ungab, Pangulong Duterte, at Congressman Marcoleta, mga abogado yan. O sino pang mga abogado? Attorney Glenn Chong. Kayo, mga magbabasa kayo. Kaya nga, I surround myself with smart people kasi natututo ka you know? Kayo ang magsabi, kaya bang magbasa ninyo? Ordinary book or GAA na lang na walang tulugan at wala pong tao. Kahit kakano kagagaling na magbasa ka ng straight, kahit 8 hours, magre-rest ka. Iihi ka pa Kakain ka pa, mag-snack ka. Kung i-base natin yung computation na sinabi ko sa inyo kanina, 8 hours straight yun. So hindi ka na inom ng tubig kasi the moment na uminom ka ng tubig, umihi ka o nag-snack ka, minus yun sa computation. Sa makatuwid, itong si Bangag Jr. ay nagsisinungaling ang buwaka ng ina. Sabi ni, ito magandang comment, sabi ni Warley Alidon, BBM equals AI. Yes, unless na AI ka. Good point. Nakita ninyo kung paano kayo gaguhin, budulin, magyabang pa na sinasabi na ang nagsasalita tungkol dito sa vice scam na ito ay gusto lamang i-destabilize ang gobyerno para mag-issue, just in case na, I hope manalo ang apela nila Attorney Vic Rodriguez, di ba? Na mapigilan, magbigay ng, ano tawag dito? TRO, okay? Ay, ang sinasabi ni Bangagdan, gustong isabotahe, gustong isabotahe what do you call it? Isabotahe, i-paralyze. Excuse me, verb ako. I-paralyze yung the whole government. Unang-una, sinungaling. Ang kino-question at ang revelation, ang expose ng ating mga matitino, magigiting na abogado na kakampi ng bayan, Congressman Ungab, Pangulong Duterte, Attorney Vic Rodriguez, ay tungkol sa vice scam o bicameral report. At inamin ni Kimbo, di ba? Ang dami namang umamin na, dyan yung mga makakaliwang grupo na sinabi, yes, nakita nila talagang mayroong bakante, may blanco rather, at nakita nyo naman yun, you just go dyan sa YouTube, sa Facebook, diba, sa page si Attorney Vic, na talagang may bakante. So doon palang sinungaling na si Bangag. Double trouble ang nangyari sa kanya. Unang, kahit anong yabang niya doon, for sure, pinagtatawanan siya ng mga abogado doon dahil ang binabanggit naman hindi GAA Dahil ang GAA ay nasulatan na ang mga figures o numbers na gustong ipasulat ni Lisa Tanas sa kanya. Yang bruhang kidnapper na yan, yang buwaka ng inang babaeng pinakamadumi, ang puso, burak, kidnapper yan 2 bata, pinakidnap sa Turkey. 2 sila ni Bangag, kasama si Teddy Boy Locsin Jr., kasama asawa, DFA. Lahat pinakidnap nila yung batang yan. Tao ba yan mga yan? Ibig sabihin, mga demon yan. May mga sungay, okay, na hindi nyo lang nakikita. So, sinungaling. Tapos magyabang doon na lang palangga. Diyos ko po, kung ikaw dilawan, pulawan, mag-isip ka. May utak ka pa ba na nagpapaniwala kay Bangag na binasa niya yung 4,057 pages? You just Google, i-Google nyo, i-AI ninyo, o kung ano pa man ang inyong mga ginagamit na mga high-tech dyan na application. Itanong ninyo kay Google, itanong nyo kay yung Dan Fernandez na julul na yan. Okay? Kung kayang magbasa ang isang tao ng 4 days sa 4,057 pages, definitely isang kasinungalingan, isang kabubuhan, not kabubuhan, isang pagpapanggap, isang kulang mga palangga, kulang ang mura ko. 1 milyong mura, 2 bilyong mura o 3 ilang budget natin? 6.35 to trillion. Okay? Yeah. Kulang pa yan ang ating mura. The reason why gustong ipatawag ang mga vloggers like me, well, actually, hindi ako naka-receive. Attorney Trixie, Mark Lopez,
Agent Morales, John Abinas, I think I don't know kung sino pa mga palangga. Pinapatawag sa Huwad Committee na yan dahil daw dahil nasasaktan ng mga mga jutang ginimis na mga yawa na minumura daw natin sila. Kulang pa ang mura sa inyo. Dapat nga sa inyo pumantay ang mga paa ninyo at pagbayaran nyo lahat sa taong bayan ang mga may araw din kayong mga hayop kayo. Hindi kayo forever dyan. Ha? Walang hiya kayo. Hanggang ngayon, andyan si Colonel Grijaldo sa Station 6 pinakulong ninyo. Talo pa ang terorista, ang turing nyo sa kanyang hinayupa kayo dahil ang mga kapag iniimbestigahan at hindi pa napapatunayan, I believe 30 days ang maximum na pwede silang ikulong ongoing. Si Colonel Grijaldo, December 12. Was it December 12? Kung tama ang kung tama ang date ko, December, more than 30 plus days na siya, magto 2 months na yata siya dyan. At ito pa ang masakit sa ginawa ng mga walang hiyang mga iyo di puta. Tinanggalan po nila ng sweldo si Attorney Grijaldo. Okay? O, mamaya na tayo pumunta doon kay Attorney Grijaldo. Gusto ko lang sabihin, sa mga walang hiyang ito na pinapatawag ngayon ang ating mga kapwa vloggers, bakit pro-Duterte vloggers lang ang pinapatawag? Bakit hindi pinapatawag ang mga ensimadang, mga ngetpa na mga amoy burak na nagbibigay ng mga papuring kasinungalingan kay Bangag? So definitely, ito ay talagang pag-asinta, pag-target, pagpapatahimik sa atin, sa ating mga vloggers na nagsasalta at hindi po libelous ang mura. Si Pangulong Duterte, hinayaan niya ang dilawan, pulawan, lahat na murahin siya. Ginipit ba niya ang mga vloggers? Only Marcos Bangag. At now, Colonel Grijaldo. Kababayan ko galing si Colonel Grijaldo. Sa pamilya ni Colonel Grijaldo, I'm sorry kung natabo ini sa inyong pamilya, but we are here to support you. Ito na ako mga kababayan. Nakakagalit kasi kahapon busy lang ako. Dapat kahapon pa tong vlog natin, but nag-birthday ang aking buena family member. So ito, mga kababayan. Here. Okay? Naka-receive tayo. Okay? Ito basahin ko na lang kasi ito ay restricted na dokumento. Itong kasabwat ni Bangag, si Marbil, PNP, lahat kasabwat naman ang hinayupak na yung mga tiwali dyan sa PNP, ay nagbigay, ito, ang PNP headquarters, ato pala, December 13, 2024, lingid sa kaalaman ng taong bayan. Pala. Special orders. Saan to galing ang special orders? Galing ito kay Lisa Tanas, kay Bangag. Alam nyo naman kung bakit na-contempt si Colonel Grijaldo. Dahil sa pagsiwalat na gusto siyang, na kinoer siya o kinausap siya ni Dan Fernandez, yung julol na yan, na ob-ob na yan, at itong si Abante, para lamang mag-testify na yes, indeed, mayroong reward system during Pangulong Duterte doon sa pag-gur-gur-gur-gur. Diba? Yun ang gusto nilang ipalabas. Yun ang gusto nilang permahan o ayunan ni Colonel Grijaldo. Recently, nagkaroon ng hearing. Anong ginawa ni Colonel Grijaldo? Talagang nanindigan siya na nag-stand siya doon sa kanyang statement sa Senado. Kaya nga galit na galit ang mga julul na Huwad Committee na ito na nagsisinungaling daw si Colonel Grijaldo. Imagine ninyo, statement yung ng tao, gusto nilang baliin, gusto nilang pasinungalingan. Kasi gusto nilang mabura sa record yun sa Senate. Yung yung pangalan ni Dan Fernandez at ni Abanting mukhang mangga. Di ba? Mukhang manunukchak ng mga minor de edad yung mukha niya. Padila-dila pa, di ba? Gusto nilang burahin ang pangalan nila. So doon sa last hearing na yon, nanindigan si Colonel Grijaldo na hindi niya babawiin ang kanyang mga sinabi. Pero ano ang ginawa ng Huwad Committee? In-extend yung kanyang contempt sa Station 6 at hanggang Quezon City. Hanggang ngayon, nandiyan siya.
nakikita ninyo, hindi po pwede yung ipilit ng Huwad Committee na sila ang tama, sila ang hukom, sila wala nang hukom eh. 'Di ba? Diktadurya na. Kaya si Colonel Grijaldo ay kinulong na at kawawa po, lingid sa ating kaalaman, di naman makapagsalita si Colonel Grijaldo dahil kinulong nila, nakarating lang sa akin na walang sweldo. Imagine mo, dumaan ang Pasko. Ang sabi ng PNP, ito, Special Orders, number NHQSO, hindi ko maintindihan kung anong to, basta basahin ko na lang. ALAWP, yung mga polis, alam niyo to, 2024-10683, automatic leave of absence without pay. Hindi naman nag-absent si Colonel Grijaldo dahil trip niya lang. Ikinulong niyo siya, ibuhaka ng ina ninyo eh. Kahit may mga tiwaling pulis, marami pa rin matitinong pulis na naglilingkod sa bayan. At ang mga tiwaling pulis, ang katulad ni Marbil, yung mga ulol na yan, katulad ni Tori, yung mga julol na yan. Imagine nyo mga palangga, si Colonel Grijaldo, hindi ko to kilala. Ano bang kinalaman ko sa taong ito? Kaso lang nakita ninyo na ipinaglaban niya yung kanyang karapatan na hindi siya pasisiil, hindi siya patitinag sa mga julul sa Huwad Committee na 6 trillion jutang gininan yung lahat. Yan. Kung kaya ko lang magbura ng 6 trillion, di na ako matutulog. Jutang gininan. Ganon, araw-araw, ganon ang gagawin ko. Hindi na ako katutulog. Baka pag nagjutang gininan ako everyday, baka pagising ko, gur-gur na kayo lahat. Anyway, seriously. Sabi dito, kakagalit to mga palangga. Police Colonel Hector Odani Grijaldo Jr., 01533 PHAU DPRM is placed under automatic leave of absence without pay, detained. Effective December 12, 2024, Authority Memorandum from CPHU, PHAU, DPRM, dated December 12, 2024, and Memorandum from House of Representatives. Tignan mo, dated December 12, 2024, with subject issuance of contempt and detention orders. Pinagtulungan nila ang kawawang pulis. Pinagtulungan ni Bangag dahil utos na yan. Utos nila yan ng House of Representatives at ng pulis. Samantala, ang buwaka ng inang Mabilog na nag-iyak-iyak sa Kongreso na sinasabi na siya ay inosente, binigyan ng executive amnesty na supposedly hindi binibigyan ng executive clemency ang mga korap na politiko. Korap. Hindi dapat binibigyan yon. Alam yan ng mga abogado. At mayroong mayroong counselor na Ilonggo na nagpa-interview sa SMNI, si pangalan nito, tingnan natin. Mga palangga, you have to move fast. Tapusin nyo na itong mga buwaka ng inang ito. Okay. Si Councilor Plaridel Nava. He sounds so smart. Siya pala ang nag-file ng mga cases laban kay Mabilog. At sinasabi ni Councilor Plaridel Nava na talagang si Mabilog ay sangkot dito sa pulburon at sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Imagine ninyo, pinakawalan ni Bangag at ni-reinstate na pwede siyang bumalik at tumakbo pa uli sa public service. Where in fact, hindi siya nagsilbi kung hindi ng budol din. Very Leni Robredo, very dilawan itong taong ito dahil yun naman talaga sinuportahan. Kaso lang, hindi ka natin nakita na si Lisa Tanas ay isa palang dilawang demonyo. Okay? Kaya nga ngayon, pulawan na sila. Magkakampi na ang mga hayop na to. Ang nakakalungkot dito mga palangga, imagine niyo ang isang pulis na nagtatrabaho, nagsabi lamang ng katotohanan, nanindigan, tinanggalan ng karapatan na magkaroon ng tamang treatment, fair treatment. Tinanggalan pa ng sweldo. Kumusta naman? Hindi natin alam. Ano ang nangyari? Imagine mo, may pamilya yan. May anak yan.
may bills na binabayaran, may pinapaaral yan. Sabi ni Kiwi Dakat, Miss Maharlika, why not mag-GoFunding tayo for Colonel Grado? Actually, may kinokontak ako na humingi ng bank information ni Colonel Grijaldo, ng GCash, or family niya. Pero wala pang dumarating sa akin. Colonel Grijaldo, sa family ni Colonel Grijaldo, dun sa kaibigan natin na, na nagpapatulong tayo, I would love to help you through my platform. Walang sweldo, kawawa eh. Galit na galit ako sa mga taong inaapi, katulad nitong pulis. Nagmumura ako sa mga pulis. Pero hindi lahat ng pulis kamura-mura. Walang sweldo. Anong nangyari nung Pasko? Nung bagong taon? Paano sila nakabayad ng bills? I hope may pera silang ipon. Paano kung wala? Alam ko kung paano mawalan. Mawalan ng pera. Para kang, hindi mo alam kung anong gagawin mo, di ba? Pag wala kang pera, tinanggalan ng sweldo sa utos, special order ng WAD Committee at ng PNP na yan, mga kababayan. Nakita nyo kung gaano kahayop ang gobyernong ito? Yeah, let's help. At saka, I message, ganito, okay? May mga nagko-connect. Thank you, Attorney Vic Rodriguez. Doon sa mga nagsasabi, I believe po, tinutulungan ni Attorney Vic Rodriguez si Colonel Grijaldo. I believe so. At I hope tulungan mo, i-represent mo yan, Attorney Vic, kung ano man yung kaso. Diba? Dahil ikaw na ngayon ang sumbungan. Pag kailangan ng kaso, isumbong mo kay Attorney Vic. Kasuhan natin, ganyan-ganyan. Abogado yan eh. Kayo, pwede rin kayo magsumbong, pero pwede natin i-forward. Okay? Kasi may law office siya. So, ganun pa man, mga palangga. Galit na galit ako na nalaman natin na zero sweldo, wala pala siyang sweldo. At dun sa mga tutulong, gusto ko diretso. Sana wala namang gumamit kay Colonel Grijaldo na manghihingi, tas hindi naman nakakarating. Kaya kung ako manghingi ng tulong sa inyo in behalf of Colonel Grijaldo, gusto ko diretso sa family niya o sa trusted person niya. Para diretso yung tulong, para walang mangumisyon. Di ba? Alam niyo na, maraming gumagamit, di ba, sa pangalan niya. And I hope po, kung gusto niyong tumulong, dito, maririnig din niyo sa akin, naaawa ako. Alam mo, tsaka sabi ko, talagang yung puso ko. Ano nangyari sa family niya? Pasko yun eh. At saka it doesn't matter, Pasko, bagong taon, o kung ano man. Hindi naman niya gustong umabsent siya eh. Kinulong niyo siya eh. Buwa ka ng... Tanginan niyo. Kinulong niyo yung tao. Minaltrato niyo. Ikaw bangag. Tandaan mo tong sinabi ko sa'yo. Hindi ka na magtatagal. Sa anumang paraan, pumantay ang paa mo, mapatalsik kang sinungaling ka, na nagbasa ka ng 4,057 pages, may kalalagyan ka. Kayo ni Lisang kidnapper, lahat kayo na kumakampi sa mga bangag. May kalalagyan kayong mga walang hiya kayo. Pagbabayaran nyo lahat. Abangan nyo po dito sa channel natin. We have to help Attorney Grijaldo. Ako mismo, alam nyo naman ako, hindi ako nanghihingi sa inyo personal ko. But sa mga taong inaapi, we have to help him. Dahil sinalaula siya. Sinalaula ng mga walang hiyang ito. Grabe, mga kababayan. At kababayan pala natin si Colonel Grijaldo, Ilonggo, Cebuano. Marunong magsalita ng Cebuano, Ilonggo. Ang mga Ilonggo, matapang talaga yan. Lahat naman ng lahing Pilipino eh. Pero I can speak in behalf of Ilonggos. Ang mga Ilonggo, karamihan dyan, maliban kay Jed Mabilog. Okay? Maliban sa mga sindikato. Ayan si Lisa nagpapanggap na Ilongga, pero demonyo. Karamihan sa mga Ilonggo, mabuot na sila. At talagang to the last drop ng dugo nila, palaban yan. Maisog yan, mga kababayan. Halang ang kaluluwa ng administrasyon. Ngayon pa lang po, sabi ni Kim Namjoon, in the history of PNP sa pamumuno ni Tuta, PNP, the worst chief PNP in the history. Yes, sabi ni Marcelino Aquino.
Sabi ni Romeli Perez Cruzada, 4,000 pages binasa daw ni Bangag. Yes, nabanggit ko na nga kanina, 4,057 to be exact. Ang gaba, dili magsaba, sabi ni Facey Dilla. Gcash ng pamilya ni Colonel Grijaldo, sabi ni Seni Almoroto. Yes, Palangga, ay wala pa, hindi pa dumarating. Hinihingi ko na yung Gcash ng family niya kasi gusto kong, nung nalaman ko na hindi para sinweldohan talaga, wala eh. Mismo ang gobyernong pinaglilingkuran niya ang bumaboy sa kanya. Mismo ang mga taong nasa gobyerno ang nagsalaula, ang nagwalang hiya sa kanya. Kaya nga sabi ko kanina, kaya yung mga vloggers ay ipapatawag. Kasi nagagalit ang mga walang hiya na minumura daw natin sila. Mga kababayan, ang pagmumura ay hindi libelous. Ang pagmumura ay dala ng iyong galit, emosyon sa mga taong kawatan katulad ng mga hinayupak na yan. Dahil kung hindi sila magnanakaw, bakit tayo magmumura? Yang hinayupak na Saldico, na Robles, yang mga hinayupak na yan, na dahan-dahang inuubos ang pera ng bayan. Wala na nga eh. Wala na pera ng bayan. Si Bangag, yung mga jutang GNMS, nagnakaw na sila, ipipraise ba natin? Wow, ang galing-galing nyo namang mga awat. Sige, mga awat pa kayo. Ganon ba? Kulang pa, Dan Fernandez siyang mura sa buong pamilya mo. Sa lahat ng nakikinabang sa kaba ng bayan, sana sa bawat lamon nyo mabilaukan kayong lahat. Diba? Kaya sabi ko sa inyo, kung ako ang presidente ninyo at may power ako, executive power, na pwede yung gorgor, kung pwede lang, I know it's not possible for the sake of this vlog. Simula sa sinapupunan pa lang ng lahi nyo, dapat gorgor na ang parusa. Sa bawat pamilya na nakikinabang sa kaba ng bayan, I may sound harsh, pero you know what? Hindi ba harsh? Hindi ba nakakagalit ang buong pamilya ay nagnanakaw, lumalamon sa nakaw na pera ng bayan? Ang mga asawa na nagdi-display ng mga nakaw na Hermes, nakaw na Rolex, katulad ni Kimbo na nagdi-display ng Rolex na dating nagta-tricycle. Walang masama kung nag-tricycle pa. Ang masama, a year ago, nag-tricycle ka, nung pumasok ka sa politika, naka-artista ban ka na, naka-Rolex ka na, naka-kung ano-ano pa ang iyong mga mamahaling gamit. Di ba? My God, mga kababayan. Ay, nako. Wala ka na namang lipstick. Sabi ni Sige pa, pag lipstick nga ako Palangga, natamad kasi ako naman Palangga, wala naman ako arte-arte sa katawan, sa totoo lang eh. Nag-lipstick tayo. Para sa iyo to Palangga. Ayan, nawala na kasi, dakdak. Alright. Pobreng Pinoy. Sabi ni Viral, disagree po ako sa inyo. Saan ka disagree Palangga? Baka sabihin mo para masagot kita. Tuwang-tuwa si Eric Tulfo na tabunan ng issue sa kanya, sabi ni Melvin Ranada. Hindi pwedeng matabunan yan. Si Eric Tulfo Sylvester. Yan pa ang isang Eric Sylvester. Yan pa ang isang kawatan tulad yung ngayon. Oh, by the way, yung anak ni Rafi Tulfo na nag-sorry-sorry na ngayon. Ano ang sorry-sorry ng Julol? Okay? Tingnan yung sorry-sorry niya. Alam mo, ay, nasa inyo na nga lang yan eh, kung paano nyo anuhin eh. Sabay yung sorry-sorry niya. Anyway, sorry-sorry ng Julol. Nag-sorry-sorry yung anak ni Rafi Tulfo na parang humingi siya ng pasensya kasi daw yung kanyang sasakyan dumaan doon. Doon ako nakatawa. Yung sasakyan daw niya ay dumaan doon sa bus lane. Okay? Wait a minute. Ang sabi ng Julol, okay. Ang sabi ng Julol, ito, meron sinabi ang Julol. Ba't hindi buo ito? Ito, sabi ng Julol, anak to ni Rafi Tulfo. Lubos pa ako humingi ng paumanhin sa publiko, kaya dapat wag na iboto to mga Tulfo na to. Lahat sila.
Lubos po ako humingi ng paumanin sa publiko lalo sa mga naapektuhan at naabala ng insidente. Kamakailan kaugnay sa pagdaan ng aking sasakyan sa EDSA bus lane. Julul! Ano yung sasakyan mo? Nagdaan mag-isa? Tesla ba yon? Or yung, ano yon, yung Waymo? Waymo ba yon? Yung dito sa Amerika na nagda-drive? Hindi na kailangan ng driver? Was it Waymo? Tama ba? Baka bangag na rin ako. Lang yato. Ano sabi niya? Oh. Mga palangga. Oh yeah, Waymo nga. Driverless car. Okay, tama ako. Waymo ba yung sasakyan niya na driverless car? Yeah, may cross control. Ako, yung test ako, takot ako. Ayoko ng ganun eh. Kasi gusto ko ako pa rin nagmaneho. But anyway, going back. Mga palangga. Yung sorry niya, Firma Maraga, nasabi niya dito, lubos ako humingi na paumanin sa publiko lalo sa mga, nabasa ko na yun. Sa insidente kamakailan kaugnay sa pagdaan ng aking sasakyan sa EDSA bus lane. Bakit dumaan ang sasakyan niya doon? Ng anak ni Rafi Tulfo. Kasi nag-abuso ka ng kapangyarihan na akala mo makalusot ka doon sa MMDA na nanghuli sa'yo. Baka akala mo pwede mong gamitin, anak ako ni Rafi Tulfo, congressman ako, representative ako. Diba? So nabuking ka, nahuli ka. Tapos sasabihin mo ngayong julul kang javoy ka, mga junakis ni Tulfo, javoy. Lamon ng taba. Yung mga susobels ng mga inayupak, abot hanggang paa. Diba? Ano ba nilalamon nyo? Mga taba? Sabagay ako, Jomoba na rin ako. Pero hindi nga lang kasunjoba nyo. Oh. Mga javoy. Yes, Melvin Ranada. Ano sabi ng hitad? Nabayaran na po ang mga kaukulang multa at sa ilalim sa kinakailangang seminar upang higit na maunawaan at maipaalala ang umiiral na batas trapiko. Julol, ngayon mag-sorry-sorry ka. Alam mo, in the first place, second place, third place, yudipunggol kang alinti, kang javoy, na bawal ka dumaan doon. Pero abusado ka katulad ng tatay mo, ng tito mo, o ng angkan mo. Mga walang iya kayo. Diba? Diba yung suso sa Gochi? Nakita ko lang. Yung suso hanggang lupa. Ay, arte-arte. Yeah, I'm here. Yeah. Diba? Imagine mo, lumalamon sila ng bonggang-bongga. Galing sa pag-exploit sa mga tao. Kaya kayo, pag ulit-ulitin ko to, ito naman kasi mga palangga ko, nag-away na kayo ng jowa nyo, tulpo ka agad. Nasolve ba problema nyo? Hindi puro lang kahiyan. Mas maya okay na naman kayo ni palangga nyo, maglabing-labing na naman. Nasa nagkanto kamo kay Tulfo, binigyan ka 2,000, 3,000 pamasahe. Pinakitaan kayo ni Tulfo. My God. Huwag nyo nang yung buhay nyo, yung rawag-wag nyo pa sa buong mundo. Pati mga sex capades niyo, dadalhin nyo pa kay Tulfo, pinagtatawanan na kayo. At the same time, pinagkikitaan kayo. O, paniniwalaan nyo ba yung Tulfo? Na yung SWS na yan, na survey, hindi yan totoo. Magkano binayad mo, Erich Sylvester? Yung julul na yan. Nagkasala sa batas ng Amerika, magnanakaw ng identity. Lahat sila dyan, kasabwat dyan sa vice scam na yan. Magpapayat na tayo. Sababay kayo sa akin. Bigyan ako ng 6 months. Napansin ko, Jumoba ako. Nakakagabi, ang dami ko nakain birthday. Pero hindi naman naaabot yung suso ko hanggang lupa. Baka yung balik alindog ko. Huwag niyo ako hinahamon-hamon. Mga jaboy. Sabi ni Rebecca Ugata, jaboy, di ba darak kinakain yan? Oo, yun nga. Ay, ambot. O, sabi nito. Sabi ni Jaboy. Sabi ni Jaboy, palangga. Nangako po ako gagawin ko ang lahat ng hakbang upang maiwasan ang ganitong uri ng pagkakamali sa hinaharap. Huwag ka mangako, gawin mo. Nahuli ka lang eh. Nahuhuli lang kayo, kaya kayo ngayon, kunyari pa kumbaba. Diba? Mga bangag kasi kayo, manang-mana kayo kay bangag. Ang bangag yung mga pag-ugali ninyo.
4 times na daw nahuli ang vape, ang Javoy na tulpo na yan sa EDSA. O talaga, hindi ko, ay may balita ba dyan? Estelia Vigo. Yeah. Yes, Floor, Waymo. Yung driverless na car. Okay, ano pa? Ay, nako. Sabi ni Miles. Ano pang chika bumbum? Javoy ka na, yabang ka fa. Correct, I know, right? Watching from Pakistan, sa Priscilla Aguilar. Kumusta dyan palangga? Sa Pakistan. Sabi ni Ricky Gochi, Pigrolak ang ipakain sa mga Javoy. Basta tukmol, pasaw pa. Alam nyo, ang nakakalungkot lang sa Pilipinas, kung sino pa yung nyet pa, yun pang mayayabang. Napansin nyo ba yun? Kung sino pa yung mga amoy pigrolak. Sabi ni Sally, kung sino pa mga amoy pigrolak, yung pang mga mayayabang. At ikaw Erich Sylvester, yung mga pakain-kain mo ng mga almusal mo nasa tabi ka ng swimming pool, mahiya ka. Ha? Saan mo ninakaw? O saan galing ang pera mo? Imagine mo 4 million lang ang dineklara mo sa tax mo. Tapos nakaka-afford ka ng mga ganyan pa, drama-drama pa swimming pool, naka-afford ka ng $1.6 million cash pa. Pag binoto niyo si Tulpo, para na rin kayong nagboto ng Javoy. Jajaboyin uli kayo mga palangga. Porkat may ibabayad, inaabuso ang batas, sabi ni Cooking Kata Recipes. Exactly. Hindi porket nagbayad ka ng multa, ipatatawarin ka na. Well, ang gusto ko na lang makita ninyo mga palangga, na ang mga tulpo, ibasura nyo na. Huwag sabihin nyo, kausapin nyo, lalo na kayo mga OFW. May power po kayo, mga kapalangga, yung mga mahal nyo sa buhay. Huwag nyong iboto yung mga yan. Huwag nyong iboto ang mga artista. Katulad na, pupunta na tayo kay Robin Padilla. Alam natin na kampi-kampi kay Pangulong Duterte, kahit ngayon may sinasabi. Pero pinagtanggol ba nila si Inday Sara? Ano ba title natin dito? I want to talk about it. Thank you, Cathy Binag, sa pag-submit sa akin ng screenshot na ito. Ano ba to? Robin Padilla, dinamay ang mga Duterte. Kasi pinagtanggol niya si Bong Revilla. Here's the thing, pating. Gusto ko mag-comment dito Okay? Ikaw, Robin, magsuklay ka na lang ng bigote mo sa bahay mo. Wala ka naman ginagawa dyan Gaganong-ganong ka lang. Daw gago. Gusto niyo ba ganyan senador? Ewan ko to kay Inday, bakit sinuportahan yan? Nabudol ka rin, Day. Ay, nako. Nabudol. Nabudol. Okay, nabudol talaga tayo. Asan yun? Sinend sa akin. Here we go. Ang sabi ni Padilla, alright? Mga kababayan at mga original na mga kapatid ko sa DDS. Original, okay? Mga tol, si Manong Bong Revilla ay hindi kailanman nagsalita ng hindi maganda patungkol sa ating chairman ng nag-iisang PRRD. Sabi pa niya, si Mayor Digong ay personal rin na kaibigan ng mga Revilla. O talaga? Kaya pala, ni isa sa inyo, walang nagtatanggol laban dito kay Inday Sara, sumisip-sip kayo kay Bangag for your political survival, for your political interest. Sa tingin ko, sa panahon ngayon, si Inday Sara ay mas hindi na magtitiwala sa mga mambubudol katulad ni Bong Revilla. Okay? Ngayon, ang eksena dito, mga palangga, saan yung binabasa ko? Ang eksena, sabi niya, si Mayor Digong ay personal rin na kaibigan ng mga Revilla. Bakit ka nagne-name drop? Kung gusto mo ipagtanggol, Robin, napasuklay-suklay ng bigote, diyan ang kabaro mong si Robin Padilla, si Bong Revilla, na umapila sa Supreme Court para gamitin ang kanyang nickname na Bong as surname niya, nakitang-kita na nag-take advantage
Di ba? Para mauna ang pangalan niya sa balota, ipagtanggol mo siya. Pero bakit mo sinasabi na siya ay supporter ni Inday Sara where in fact, hindi naman kayo nagsasalita, lalo na si Bong Revilla, para ipagtanggol si Sara sa kamay ng mga smuggler, sa kamay ng mga kidnapper, sa kamay ng mga taksil na mga jejemong bangag. Hirap sa inyo eh. Ano sabi mo, Robin? Alam mo, hindi ka bagay talaga magsenador. Wala ka nang ginawa dyan eh. Suklay-suklay lang. Pag ganun-ganun ang bigote. Nung nagkaroon ng hearing dyan, nung katulad nila Pastor Kibuloy issue, may ginawa ba kayo? Nanindigan ba kayo dito sa vice cam na ito? Nagsasalita ba kayo? Kaya ako, hindi lahat ng nakadikit kay Pangulong Duterte, nagtitiwala ako. Marami dyan double agent, sabi nga eh. Diba? Hi, Zion Lu. Oh. Marami dyan, ginagamit lang ang Pangulong Duterte. Ako, kahit kailan, hindi ko ginagamit ang Pangulong Duterte dahil wala naman akong planong tumakbo. At hindi ako nanggagamit. Diba? At hindi naman din ako inutusan ni Pangulong Duterte na ipagtanggol ko siya. Dahil ang pinagtatanggol natin dito, katotohanan. Sabi mo, Robin, si Mayor Digong ay personal rin na kaibigan ng mga Revilla. Ano man po ang kulay ng partido political ni Maestro. Ito na, alam mo, hindi kasi ako Maestro, ganito, ganyan, ganito, kadyutan, mga malalalim na Tagalog, o mga Maestro. Teacher ba siya? Teacher ba si Bong? Kaya Maestro? Maestro ng mga kabigaan? Alam mo, Bong Revilla, nakasabay kita nung inauguration eh. Natuwa din naman ako nung sinabi nyo ni Lani na pinapanood nyo ako eh. Pero grabe kayo. Grabe na naman ang pambubudol ninyo. Okay? Hindi porket nagkatabi tayo, hindi ko na, porket may picture tayo, pinost ko nga yun eh. Oh. Tapos ito yung ginagawa ninyo. Diba, Bong? Kumusta na nga pala ang monetization mo? Sa Facebook. Na-monetize ka na ba? Yan ang pinag-usapan natin eh. I'm just being honest here. Naalala mo, magkatabi tayo sa inauguration ni Bangag. Maganda yung praises niyo sa akin. Hindi ko naman to dapat ikukwento eh. Pero sobra yung ginagawa ninyo, hindi nyo mapagtanggol ang taong bayan. Not forget about Inday Sara eh. Hindi nyo maipagtanggol itong vice scam na ito. Hindi nyo pinagtatanggol na si Lisa Tanas ay kidnapper, si Bangag ay kidnapper. Diba? Hindi, kaya nga, first time I will tell you this. I'm not supposed to tell you, but totoo to eh. Hindi ako gagawa ng kwento. Remember, Lani and Bong? Magkatabi tayo doon sa upuan. Diba? Yung unang upuan ko nga, inagaw pa ni Gadon eh, yung bobo na yan. Tapos nagkatabi tayo doon. Makita nyo yung picture ko. Nagkukwentuhan tayo about monetization sa Facebook. Sabi ko nga sa sarili ko, really? Importante pa sa'yo ang monetization? With all the money that you have? Now, tuloy ko to, Robin Padilla. Ikaw, magkano monetization mo, Robin? So meaning, kayo, you're just for yourself. You're not for Sara, you're not for the people. Kasi kung for the people ka, kasi hodang sinong presidente, maninindigan ka. Binabice scam na tayo. Maniniwala kayo na si Bangag ay natapos 4,057 pages? Balikan kita, Robin. Sabi niya, ano man ang kulay ng partido political ni Maestro Bong Revilla, ang kanya pong pagiging personal na kaibigan ng ating mahal na Vice Presidente Inday Sara Duterte ay hindi nagmaliw. Really? Eh nung pumunta ka sa Davao, sinabi ni Bong Revilla ang BFF niya si Tambaloslos. Ang tunay na kaibigan ng bayan, ipagtatanggol mo yung tama. Just ignore kung kaibigan ka ni Sara o kanino kang kaibigan. The moment nakikita mo yung panghaharas sa amin, sa mga vloggers dyan wag na lang ako. You don't care about me. Nandito ako sa Amerika. I can handle myself. Laban sa mga assassin si Lisa Canas. Yung mga tao dyan, Robin Padilla. Yan, pinatatawag na yung mga DDS. Totoong DDS sa mga pinapatawag na yan. Oh. Ano pa po ang kanyang
ang kanya pong pagiging personal na kaibigan ng ating mahal na Vice Presidente Inday Sara Duterte ay hindi magmamaliw. Ginagalang ko po ang pananaw ng lahat na usapin ng politika. Ipinupunto ko lamang po na ang aking personal na liham tungkol kay Maestro Bong Revilla ay salmo. Putang ina, salmo. Ano to? Salmo ng Diyos. Yung ba yun? Salmo at pasasalamat sa kanilang pamilya at paglathala ng lalim ng aking pagkakakilala at suporta sa pamilya ng Revilla. Sabi mo dito, pinupunto ko lamang po ang aking personal na liham. Personal pala eh. Bakit mo binuragwag dyan? Bakit mo pinagtatanggol ang mali ni Revilla? Well, magkaibigan kayo, you don't care about the people, you don't care about the justice, you don't care about para sa Pilipino kasi magkaibigan kayo eh. Magkaibigan kayo sa kalibugan. Totoo naman. Hindi malilibog naman kayong dalawa. Oh, napanood ko nga sa reel. Si Ellen Adarna ba 'yon? 'Di ba? Kay Mo Twister show, 48 years ago na yata yung show na 'yan. Biglang dumaan sa akin na naniyaya daw ni Bong Revilla makadate ito si Ellen Adarna. O, buti na lang hindi pumayag si bakla. Budots. Baka balsamo, sabi ni Gorgor TV. Ang akin lamang dito, palangga. Pwede ka naman magsalita. Bakit mo pa din name drop si Pangulong Duterte at si Inday Sara? Nag-name drop kayo. Hindi nyo naman kayang ipagtanggol yung kaibigan ninyo. Ako nga, hindi ko sila kaibigan eh. Pinagtatanggol ko kasi alam ko nasa tama sila. Pinagtanggol nyo ba yung 125 million? Over sa 5,500 flood control na gusto nyong kalimutan. Pinagtanggol nyo ba, Pilipino? Ako, hindi ko lang pinagtatanggol si Sara. It just so happened na aligned yung ating pakikipaglaban dito sa kanya. Hindi ko naman sila kaibigan eh. I don't know them. Si Pangulong Duterte, yes, na-meet ko. But we're not friends. Hindi ko sinasabi na magkaibigan kami, close kami, dahil di naman talaga. Kayo, kaibigan nyo pala ito eh. Bakit kayo hindi nyo maipagtanggol? Yung paggigipit kay Pangulong Duterte. Bakit hindi kayo tumindig? Hindi yung pasuklay-suklay ka lang ng bigote, dira oh. Diba? Maestro. Teacher ka ba? Ay, Sally Kigochi. Maestro ni Robin Sibong sa pang-chichiks, sabi ni Sally Kigochi. Kaya hindi ko rin iboboto si Philip Salvador. Sabi ni Los Biminda Santa Maria. Ba't mo naman iboboto yan? Anong gagawin yan? Kahit itinaas ni Pangulong Duterte, I'm sorry. Kahit itinaas ni Pangulong Duterte ang kamay, maging matalino kayo. Si Tatay Digong ninyo, masyado lang yan kasing mabait. Alam naman lumalapit sa kanya, mumurahin niya. Hindi man siya ganun eh. Di ba? But you have to be smart. Huwag na tayong pumili ng mga artistang bogo. Gusto nyo ba? Nakakaya tayo eh. Yung senador nyo, pasuklay-sok pa ganun-ganun na lang ng bigote. Ginagamit lang nila eh. Yung mandato, ginagamit nila yung popularity nila para magkinabang sa sweldo, sa mga perks ng pagiging politiko. But they're not doing favor para sa inyo. Kasi, sabi ko kung ako dyan, kung ako senador, or kung congressman o congresswoman o whatever, hindi ako magpapaasakop sa inyong lahat. Ano kung hindi ako bibigyan ng budget? Expose ko kayong lahat. Ito mga palangga, ito ngayon, na mga diponggol, ganyan. Expose ko kayong lahat. Anyway, kung tatakbo ko, hindi naman ako para sa pera. Para expose ko kayo. Durugin ko kayong lahat. Diba? Presidente na lang pala kasi executive order ko, gorgor all. Gorgor all, lahat ng mga kawatan. O takbiya si Robin, sabi ni Panopia, Attorney Vic Rodriguez, number 56. May nagtatanong, bakit number 56 na sa balota si Attorney Vic? Dahil po yun sa TRO. Okay? Dapat number 55 siya, di ba? May sombrero ako niya. Number 56 na siya dahil nga doon sa TRO na inisyo ng Korte Suprema sa COMELEC na idagdag yung isang kandidato na nag-file ng petition. Kaya na-move siya sa 56.
Doon lang siya nagtatanong sa akin. So number 56 sa balota. At magbasa kayo, huwag kayo circle ng circle, huwag kayo mag-shade ng shade. Pag nagboto kayo, spend time. Huwag yung hula na lang kayo ng hula. Bago kayo pumunta sa presinto, alam nyo na dapat kung sino ang mga pangalan ng iboboto ninyo. At kahit na ibigyan kayo ng pera, huwag nyong iboto ang mga jutang chinimis. Ngayon, mga palangga, balik tayo kay Robin Padilla. Okay? Ang question ko nga sa kanya, bakit niya dinadamay at sinasali ang Pangulong Duterte sa kanyang mga mensahe na wala namang kinalaman, ipagtanggol mo si Bong Revilla, ipagtanggol mo. Ngayon, kung nagbabanggit ka pala ng Inday-Inday, ipagtanggol mo si Inday. Kaibigan nyo pala to eh. Bakit di haniho? Hindi nyo mapagtanggol yung tao. Ba't di nyo ipagtanggol yung mga vloggers na ginigipit? Kumpara kayo sa taong bayan. Oh. Yeah, exactly. Wala nga, binabasa ko ibang comment dito. Yeah, wala nga binabanggit na masama na salita si Bong Revilla sa mga Duterte. Pero bakit wala yung support? Porque ba't hindi na nakaupo si Pangulong Duterte at nagsisip-sip na kayo kay Bangag na adiktador? Di ba? Oh, di ba? Sabi ko nga sa inyo, tama. Hindi niya BFF si Inday. I hope si Inday biglang lumabas dyan. Oh. Alam mo si Sara Duterte, si Vice President Sara Duterte. Unang-una, hindi ko siya kilala, pero alam ko Bisaya siya. Ang mga Bisaya kasi, pag sinaktan mo, andam lang ka. Yun lang yun. Andam lang ka. Diba? May gaba din yan. Sabi ni Jojo Mons, tao po kayo maharlika sa tinuran, self-interest lang, hindi para sa taong bayan o sa Pilipinas. Exactly. Ayang si Pacquiao ay political ay Diyos ko, sabi ni Bagay, tatakbo pa. Huwag nyo na iboto si Pacquiao. Yumaman ba kayo nung nanalo siya sa boxing? Siya lang ang yumaman. Ano gagawin ni Pacquiao dyan? Huwag kayo boboto ng bobo. Mga artistang bobo. Pumili kayo ng matinong abogado. Diba? Actually, andyan si Norberto Gonzales, matalino. Ano ba number ni Norberto? Andyan si Congressman Marcoleta. Andyan si Attorney Vic Rodriguez. Ayaw mo, mabubuo din natin yung bilang natin. Huwag nyo nang iboto si Amy Marcos. Utang na loob. Diyos ko po, tapusin nyo na mga Marcos. Pagkatapos na mga yan, buburahin na natin sila sa lipunan. Sa lipunan o sa Pilipinas. Burahin nyo na yan. Ano pa? Ayun nga, sinasabi nila na kaya ginagawa nila Attorney Vic at saka nila Congressman Ungab dahil gusto nilang i-hostage daw yung budget. At para daw, si Sara Duterte ang makinabang para pag nagkaroon ng reenacted budget, di ba? Babalik dun sa 2 billion na budget ni Inday Sara. Well, mga palangga, it's not about that. Hindi si Inday Sara makinabang, Pilipino ang makikinabang. Dahil ang PhilHealth hindi nila pinondohan, which is unconstitutional. Isa yan sa nirereklamo nila Congressman Ungab, nila Attorney Vic at iba pa sa Korte Suprema, kaya sila nag-file ng petisyon na dapat suriin ng Supreme Court. At dapat ipatigil yung budget na yan dahil yan ay si Lisa Tanas lahat ang pumirma niyan. Yang hinayupak na yan, wala nang ibang judge mo na nagdidikta kay Bangag para perma, kundi si Lisa Tanas. Imposible po. Yung first part ng vlog ko, bahala ka nyo, i-blast nyo ng bonggang-bongga, i-cut nyo yung tungkol doon sa computation o gumawa kayo ng sarili yung computation based on that report natin kanina. Hindi po mababasa ni Bangag ng 4 days ang 4,057. Mamaya magpo-post ako, mag-compute tayo. Ang 4,057 pages. Yun po ay budol kasinungalingan. Kung pwede ko lang guntingin o burahin ang Kongreso, Senado para pati ang executive, burahin ko lahat, binura ko na. At babalik tayo sa Stone Age.
Di ba? Kanya-kanyang teritoryo. Buray na natin ang mga yawa na yan, di atay. No more old faces sa Senado, sabi ni Sara Lina. Yes! Yung mga, may yung pinromote ko sa inyo, mga bago, wag na kayong bumoto ng mga dati ng senador na walang mga bayag, mga tilawan, hindi maipagtanggol ang Pangulong Duterte na binigyan sila ng tsansa para mag-senador, binigyan sila ng tsansa para makilala. Ano ginawa nila kay Duterte? Picture-picture lang, ganyan. Sino nagtatagol kay Duterte? Ikaw, kayo. Ano bang napala ako kay Pangulong Duterte? Nabigyan ba ako appointment? Although, in-offer ako, pero hindi ko tinake yun dahil hindi nga ako qualified. Pero pinagtatanggol natin sila. Dahil binubusabo sila ni Lisa Tanas at ni Bangag. Ako na rin mismo nagsabi sa inyo na insecure to the highest level si Lisa Tanas kay Inday Sara. Dahil kuko pa lang o dumi pa lang ng kuko ni Inday Sara, mas maganda pa sa mukha ni Lisa Tanas. Kaya insecure yung mga yan. Imagine mo, dumi ng kuko ni Inday Sara, mas maganda pa kay Lisa Tanas. BBM resign, sabi ni Antonio Gahilan. Dapat mga kababayan may listahan sa pagboto, hindi na mahirapan, sabi ni Cam Nanjun. Sabi ni Rosemary Tabano, sino pwede ipalit kay Robin Padilla? O hindi naman tumatakbo si Robin Palanga. May isa pa siyang term. Okay? Isang term. Hanggang 6 years yan eh. Okay? Bumoto po tayo, tama. Bad boy ko, no? Sabi ni Dio, nakabumoto, pasok-lesok. Alam mo, ang pangit sa ating mga Pilipino pag artista. Huwag na kayong bumoto ng artista, mga bold star, babae man o lalaki. My God, ano bibigay sa inyo? Suso? O pototoy? Pagdating doon, ganon-ganon? Maglo-lo na lang doon sa Senado o sa Kongreso. Gusto nyo pang talbugan Sino yun? Sino yun? Yung lo-lo? Sino yung... Sino ang pangalan nun? Nung atletang isa pa yung duwende na yan, walang respeto sa magulang. Si Carlos Lolo. Maglo-lo na lang yan doon. Huwag kayong bumoto ng mga artista. Maghahawa ka na ng kipay doon sa Senado. Magtutsuktsakan na yan doon sa table ng Senado. Totoo yun. Yung mga yan, pag sarado ng tilon, papatong lang yan doon sa papatong lang yan doon sa lamesa, maglo-lo lang yung mga yun. Ay, cotton pin. Totoo yan. Bakit? May nakarating sa akin. Tanong natin kay Cathy, may nakita siyang naglo-lo doon. Cathy, andiyan ka ba Palangga? Alright. Mag-unsubscribe na raw kay Rappi Tulfo. Mag-unsubscribe na kayo, mga walang kwentang mga nilalang yung mga yun. Puro lang grandstanding. Ay, nako. Giatay. Tingnan natin to, may bagong balita. So, doon sa February 4, mga kababayan, sa February 4, ano to? Sa February 4 ay hearing ng mga bangag. Okay? Ipapatawag ang mga vloggers. They have to support it. Pero ang bottom line kasi dito, gusto lang talaga nilang pagtakpan yung buy scam na dinoktor nila, in-scam nila. I hope manindigan ang Supreme Court. Alam ko mga Supreme Court, no? Ang INC ko mga Palangga, nako, kailangan nyo natang kumilos na naman at talagang wag na kayong ay ambot. Kailangan ka namin. Kailangan kayo ng bayan. Sabi ni Chino Mirabueno, I love you to Chino. I always love you Palangga. We've been together for so long. Di ba? Para magjowa lang. Ayan. I thank you nga pala sa mga caregivers dito sa Pacific Palisades, yung mga Filipino caregivers, nako, mga Palangga ko na talagang iniligtas nyo ang inyong mga pasyente. My goodness. Thank you so much. Talaga ang mga Pilipino mapagmahal, di ba? Hanggang ngayon, at medyo na ngayon, sunog na lahat, wala na. So, yeah, thank you for your hard work. Tapos, in terms of, Palangga, may mga balita dyan ngayon sa local, sa media, na kesyo yung mga Pilipino nagtatakbuhan na. Di man totoo yun. Yung mga Pilipino daw undocumented, nagtatakbuhan na papuntang Pilipinas. Huwag kayo nagpapaniwala din sa mga local media. Wala. Kung dumaan ka ng Santa Monica, LA dito,
Nakausap mo yung mga kakilala natin, wala naman nagtatakbuhan kasi mga kriminal lang ang tumatakbo. Baka yung kriminal. Oh. Yung kriminal lang, sinuuna ni Lolo Trump ko yun eh. I love my Lolo Trump. Tinatapon niya lahat ng kriminal. Yung